Good afternoon po sa inyong lahat dito sa Bahrain. Palakpakan po ninyo ang inyong sarili. Siyempre, no, napaka-espesyal na pagtitipon nito ngayong araw. Dahil, sino ba ang inaantay natin? Hindi ko marinig. Ano ba yan? Okay. Ngayon po, kayong mga kababayan nating Pilipino dito sa Bahrain ay masasaksihan ang pagdalo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, para mabuhay tayong lahat dito ngayon, live na live sa Facebook ng Presidential Communications, gamitin nyo ang hashtag na Duterte Bahrain. Okay? So magpo-post kayo ng photos, videos, ano pa ba? Mga status sa inyong Twitter, Instagram, Facebook account. Gamitin po ang hashtag na Duterte Bahrain. Sino ang mga taga-Luzon dito? Yun, ang dami. Palakpakan niyo yung mga sarili nyo. Sa Visayas. Siyempre, taga-Mindanao ang ating presidente. Itaas yung magayoy mo. So, sa lahat po ng nanonood dito ngayon, i-text nyo na. Tawagan nyo na ang inyong mga kapamilya sa Pilipinas, sa abroad, no? Na manood ng live stream sa aming Facebook account, Presidential Communications. At sa ngayon po, ako po si Dea Ricacho, ang inyong magiging host ngayong hapon. At habang inaantay natin ang pagdating ng ating mahal na Pangulo, may mga inihanda kaming featured videos at mga recorded interviews para naman habang hindi kayo mainip at masilayan natin ang ating mga kababayan. At bago natin umpisahan yan, syempre may makakasama ako dito. Nasaan ba ang aking kasamahan na si Apple Diones? Apple, hello! Good afternoon, mga kababayan! Wala ba kayong mga kamay dyan? Mag-cheer naman kayo one time, oh. Duterte. 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 Ayan. Yan ang energy ng Pinoy. Diba? Hindi yan makakaila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, each and every one of you guys. I would like to welcome you all here in this very special event wherein we are going to welcome the Philippine President, His Excellency, Mr. Rodrigo Duterte. I am Apple Diones. I am one of your FB Live hosts today. It's such a great honor to be part of this event, and I would like to congratulate all of you here na nakapasok tayong lahat, registered at not registered. Hindi dinaing ang init ng araw. Di bali na basta makita ang ating mahal na presidente. Maraming salamat po. Back to you, Miss Dea. Maraming salamat, Apple. At bigyan nating pugay si Senator Alan Cayetano. Nandito na po siya. Narito din si Congresswoman Amy Marcos. Thank you, Madam. Ngayong nagsisidatingan ng mga VIPs dito sa Khalifa Sports Complex, ipaalam naman natin sa ating mga viewers kung ano ang Bahrain. At susuklian naman natin ang mga Filipino workers and residents dito sa Bahrain ng kaalaman kung ano yung mga nangyayari at ginagawa ng ating Pangulo. At panoorin po natin ang ating segment na Duterte on Duty. Palakpakan din natin ang PCOO Secretary Martin Andanar. Narito na siya sa stage. Ngayon, panoorin na natin ang isang segment, Duterte on Duty, on screen. Ito ang Duterte on Duty. Una, sa ginagawa ng Presidente. March 24, Biyernes. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang commencement exercises
ng Philippine National Police Academy, Masidlak, Class of 2017. Arduous task of keeping our nation safe is just beginning. Never be discouraged. Dumalo ang Pangulo sa opening ceremony ng 31st Biennial Convention ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Hinikayat niya ang mga Filipino-Chinese businessmen na tumulong sa pagsugpo ng korupsyon sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. March 25, Sabado, nakisaya ang Pangulo sa Kaamulan Festival sa Malaybalay City, Bukidnon na taunang selebrasyon ng 7 tribo sa probinsya. Pinangunahan niya ang groundbreaking rights ng isang 5-hectare property sa Bukidnon kung saan itatayo ang isang drug abuse treatment and rehabilitation center. March 27, Lunes. Nagkaroon ng sunod-sunod na pulong ang Pangulo sa Presidential Guest House sa Davao City. Kinausap niya sina Sung Kim, ang Ambassador ng Amerika sa Pilipinas, Peter Siarto, ang Foreign Affairs and Trade Minister sa Hungary, at ang Ambassador ng China sa Pilipinas na si Zhao Jianhua. March 28, Martes. Simpleng ipinagdiwang ng Pangulo ang kanyang kaarawan sa Davao kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. March 29, Miyerkules. Sa People's Day celebration sa Socorro Oriental, Mindoro, nanindigan siyang pagtutuunan ng pansin ang pangangailangan ng mga magsasaka. I'd like to inform the farmers, yung irrigation fees na 5,000, wala na yun, tinanggal ko. Libre na ang tubig. March 30, Huwebes. Pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ng ilang opisyal ng pamahalaan at ng Philippine Councilors League officers. Hinikayat silang lumaban kontra korupsyon at iligal na droga. Pinasalamatan din niya ang inspiring Filipina entrepreneurs sa inilunsad ng Go Negosyo. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Okay, maraming salamat po. O, kamusta naman kayo dyan? Picture, di ba? Videos. O, huwag niyong kalimutang gamitin ang hashtag na Duterte Bahrain sa inyong Facebook, Twitter, Instagram account. Ngayon naman, habang inaantay natin ang ating espesyal na bisita, si Pangulong Digong, kamustahin naman natin ang mga naunang cabinet secretaries dito. Unahin natin ang ating Communications Secretary Martin Andanar. Puntahan natin siya sa stage. Kamustahin natin. Secretary Martin, kamusta po? Ano pong masasabi niyo sa dami ng tao ngayon? Magandang hapon po sa inyong lahat. Handa na ba kayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Papunta na ho siya dito, kaya you have to reserve your energy para sabay-sabay tayong mag-Duterte. Duterte! Thank you, Secretary Martin. Ngayon naman, syempre, Senator Alan Peter Cayetano, ano pong masasabi niyo sa dami ng crowd dito? Kanina pa po silang umagang nakapila. Grabe ang pagmamahal nyo sa ating bansa. Given yon. Pero grabe pala din ang pagmamahal nyo sa ating Pangulo, hindi po ba? Kaya lubusan niya tong susuklian. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Sa ating mga kapatid na Kristiyano, kahit Biyernes Santo, nandito tayo sapagkat pagtulong sa kapwa ang turo din sa atin, di ba? May hingin lang po kami sa inyo, padaliin nyo ang trabaho ng ating Pangulo. Kami na bahala sa side ng gobyerno.
Siguraduhin namin mas mabilis ang serbisyo nila, walang corruption, at yung ang turing sa inyo ay bayani talaga. Pero tulungan nyo kami, tulungan nyo ang Pangulo, mga kamag-anak nyo na gusto magnegosyo, yung mga gusto nang umuwi, maraming projects, di ba? Para mas mapadali ang trabaho ng ating Pangulo. Muli, mainit na pagbate sa buong delegation. Salamat sa pagmamahal nyo kay Pangulong Rody Duterte at hindi niya po kayo nakakalimutan. Kaya kahit holiday, kahit dapat siya nagpapahinga, pinili niyang biumahe para makapiling kayo. God bless you. Maraming salamat po. Ngayon naman, kanina pa to tinitilian kanina pang hapon. Kaya nasan ba ang napakasikat na vlogger, online vlogger at ngayon ay board member ng MTRCB? Ayan na pala siya sa likod ko. Hello, Mocha. Come here. Ano po masasabi ninyo na ngayon nandito lahat ng mga Pilipino sa Bahrain? Ayan. Magandang hapon po mga ka-DBS! Ako po si Mocha Uson, not a journalist. At kaya po ako nandito dahil po syempre gusto ko pong kamustahin po kayong lahat. Dati po akong OFW. Diyan din po, dito rin po sa Middle East, pero sa Doha, Qatar. Kaya po, nararamdaman ko rin po yung kalungkutan ninyo. Sino ba dito nalulungkot na? Sino ba dito yung gusto ng umuwi ng Pilipinas, makita yung mga mahal sa buhay? Ayan po. Naranasan ko na rin po na mangulila sa mga mahal sa buhay at naranasan ko na rin pong makulong sa isang bansa dahil napabayaan kami ng employer namin. Pero alam ko, wala sa kalengkingan ng kahirapan ninyo ang dinanas ko. Ngunit po, pasalamat po tayo dahil meron tayong Pangulo na si Pangulong Duterte na hindi po tayo kakalimutan at bibigyan po niya tayo ng importansya. Kaya po, sama-sama lang po tayo na suportahan ang Duterte administration. Maraming salamat po. Thank you! Maraming salamat, Miss Mocha. Ngayon naman, guys, ano bang ginagawa dito ni Pangulong Digong sa Bahrain? Alamin natin, no? Siyempre sa presidential spokesperson, Yusek Ernie, hello po. Ano po bang ginawa dito ni President Duterte sa Bahrain since kayo po ang ating presidential spokesperson? Ibahagi niyo naman po sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon to everybody. Tinatanong po sa akin kung ano pong pinagagawa ng Presidente. Well, he has met with a number of the business people. Ang isa po masasabi namin is this. When we sat down with the Bahraini leadership, ang isa pong binanggit nila is this. Mahal na mahal nila ang mga Pilipino. You know, they said that they love the Filipinos and they're so, ano tawag po nito, talagang they owe so much to the Filipino people and especially to those who have served among those who have raised up the next generation of Filipinos. They're very proud of you and the President is also very proud of the Filipino workers. Palakpakan po natin ang sarili natin. Laksan po natin. And pasalitain po natin si Thank you! Maraming salamat! At talaga naman, naimbag nga malem kada kayo amin sa aking mga kailyan. Thank you very much. Agyamanak nga kaanak, kada kayo, ita nga aldaw, ita nga malem. Thank you! At sa mga binisaya, waray mingaw, wala na tayong homesick dahil sama-sama tayo at higit sa lahat napapatunayan na ang pinakamamahal na ating presidente ay ang Bahrain OFWs. Bakit?
Dahil ang sabi nila, maliit lang ang Bahrain. Bakit pupunta dyan? Maliit lang at iilan lang ang OFW. Walang presidente, walang senador na pumupunta dyan. Sabi ni Apo Presidente, punta tayo sa Bahrain. Kasi ang gagaling nila, ang huhusay nila, higit sa lahat, binoto ako ng bonggang-bongga. So thank you very much. Tulungan natin ang Apo Presidente. Mahal kayo, mahal tayo, magmahalan tayong lahat sa mahal na araw. Diyos ti Agnina, buligan tayo ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte! 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 Maraming salamat! Duterte! Ngayon naman, puntahan naman natin ang ating kasamahan dyan sa audience. Apple, kamusta ka? Nasaan ka ba? Pakita ka naman. Apple, nasan ka? Kamustahin naman natin ang ating mga kababayan dyan sa audience na talagang nagtitiis, no? Makita lang ng live si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Apple? I'm back. Thank you, Miss Dea. I would like to pick one person from the audience. His name is Brother Imran. Come, Brother Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. How are you? Mabuti po, alhamdulillah. Kamusta po, brother? Mabuti, alhamdulillah. Kumusta po kayo dito? Alhamdulillah po. Brad, you are the representative of the Filipino Muslim community here in Bahrain, right? You are one of the officers or just a member? Isa po ako sa mga ano ng BOD ng Philippine Muslim Community. Alhamdulillah, ito ay magandang gatherings ito para ipakita natin ang pagmamahal natin sa Pangulo natin at isulong natin at para maging yung pride natin as a Filipino. Tama. And it's time to lift up the legacy of the Filipinos. We are known as being professionally competent when in terms of any jobs that we are going to do. And from this moment, I think you expect some changes after nitong forum na to, after the state visit of our beloved President. What are those expectations, brother? May I know one of those, please? Of course, ang expectation namin kay President Duterte after this visit niya dito sa Bahrain, of course, hindi lang sa Bahrain, kundi sa GCC, Saudi, and Qatar. And of course, to build a good relationship between Saudi Arabia and... Okay. Oh, nandito na ang ating Presidente, I guess. Okay, ito na ang pinaabangan natin lahat, mga kababayan. Ito na po ang ating Presidente. Back to you, Miss Dea. Thank you, Apple. Darating na po ang ating Pangulo. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong pasensya sa araw na ito. We hope na kayo po ay magsisiyahan sa pagkakataon ito binigay sa atin ng ating Pangulo. Maraming salamat po sa pag-iintay nyo dito ngayon sa Khalifa Sports Complex. Excited na ba kayo? Ito na! Dapat mapakinggan natin ang Duterte. Duterte! Sigaw nating lahat! Alam po namin na lahat po kayo ay excited na makita ang ating Pangulo. Ilang segundo na
Handa na ba kayo? Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte! Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alam ang mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Good afternoon po mga kababayan. Sawa na ang bayan ko. Maraming salamat po mga kababayan. Salamat po. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, Maraming salamat po. Magpapatuloy po ang ating programa. mawawala ang korupsyon. Magpapatuloy na po ang ating programa. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo sa ating Pangulo. Maaari pong magsitayo para sa pag-awit ng Bahrain National Anthem at ng Philippine National Anthem. Ito po ay awitin sa atin ng
choir ng Philippine School, Bahrain. And AMA International University Choir. Thank you, Philippine School Bahrain and AMA International University Choir. You may all be seated. To give his welcome remarks, may I call our Philippine Ambassador to Bahrain, His Excellency Alfonso A. Ver. His Highness Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa, Deputy Prime Minister of Bahrain. His Excellency President Rodrigo Roa Duterte. Members of the Cabinet present. Members of Congress present tonight. And members of the official delegation, other invited guests. Ako at kasama ng libo-libong kababayan natin ngayon ay bumabati sa inyo ng isang mainit at taimtim na Masal Khair wa Ahlan wa Sahlan i Bahrain. Good evening and welcome to Bahrain. Nag-uumapaw sa tuwa sa inyong pagdalaw ang mga Pilipino sa Bahrain. And we thank you, Mr. President, for making this Filipino community event the finale of this historic visit. For this, the Filipino community expresses deepest appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and His Royal Highness Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, for their gracious invitation for you to visit the kingdom. Mr. President, there are close to 60,000 Filipinos working in Bahrain, the fourth largest expatriate community in the kingdom, and they're present in every professional category, professionals, skilled and semi-skilled workers, and household service workers, and their dependents. Sa pagkakataong ito, kasama po natin ngayon sa loob ng Khalifa Sports Stadium, mahigit sa 4,000 sa kanila, mas marami pa.
Kasama rin po natin ang ilang representante ng mga Pilipino nagtratrabaho sa Eastern Province ng Saudi Arabia na bumiyahe pa at tumawid dito sa Bahrain upang kayo ay magisnan at madinig. Mahal na Pangulo, ang Bahrain po ang pinakamaliit na bansa dito sa GCC. Ngunit maraming mga progresibo at makabagong pamamaraan sa pamahalaan, sa ekonomiya, sa kultura, at iba pang aspeto ng lipunan ay naunang ipinatupad dito. Tanyag din po ang Bahrain sa maayos na pagtanggap at pag-alaga sa iba't ibang lahi, kabilang na po, of course, sa mga Pilipino. And because of this, Mr. President, there is a saying here which goes, Bahrain is small, but it has a very big heart. And Bahrain is small, but it packs a big punch. Di ba? At gaya ng Bahrain, natitulad na rin sa simbolo ng inyong liderato, the Filipinos in Bahrain may be small in number, but they all pack a big collective punch. Tama ba? Paano nasabi ito? Una, sila ay mahal na mahal at respetado ng mga Bahraini, anuman po ang trabaho nila. Narinig niyo, sir, Mr. President, kahapon paulit-ulit mula sa mga pinakamataas na liderato hanggang sa pangkaraniwang Bahraini kung gaano nila kamahal at hinahangaan ng mga Pilipino. Pangalawa, the Filipinos packed and delivered a big knockout punch in last year's overseas voting where Filipino voters gave you an overwhelming and decisive 76% landslide victory in the overseas election. Pangatlo, di nga ganun karami ang Pilipino sa Bahrain kumpara sa mga ibang community, sa ibang bansa. Ngunit kasama sila parate sa top 20 countries sources of remittances to the Philippines. Sa katunayan, nagna-number 19 pa nga. At nung nakaraang taon ay halos 9 billion pesos. Pangapat, at marahil pinakamahalaga, ang mga Pilipino sa Bahrain, ang mga tunay na kaagapay ng embahada sa pagtulong sa ating mga kababayan at sa pagsulong ng imahe ng Pilipinas sa Bahrain. Sila rin po ang inyong kasama at kaagapay sa pagharap ng anumang pagsubok tungo sa landas ng tagumpay para sa ating bansa. At sa kanilang mga hangaring personal at sa araw-araw na pagtahak ng kanilang buhay sa Bahrain, ay dala-dala ang lahat ng mga panaginip at aspirasyon nila para sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay tungo sa isang maunlad, mapayapa at masayang Pilipinas sa ilalim ng inyong pamumuno. O sige, alam kong sabik na kayo, mga kabayan. Di ko na kayo paghahantayin pa. Sama-sama na lang tayo bilang pagtatapos. Dahil sa itong matagumpay na biyahe ng ating Pangulo dito, bigyan natin siya ng isang masigabong mabruk. Congratulations! Salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Ambassador Ver. To give a very special number for our very special guest, may I call Ms. Nadera Ali Musa. Hello, yes. Respected sirs and madams, ahlan wa sahlan, welcome to Bahrain. I'm actually half Bahraini, half Filipino. I'm very happy that our president is here tonight. Mabuhay! Ready na po ba? Isa pa pong palakpak. Yan!
bawat pagkakataon. Ang ibigin ko'y ikaw. Ang paglaw sa aking mundo. Kabihang nitong puso ko. Ni kahatimang saglit na sa'yo'y napapalit. Ngayon at kailanman ikaw ang lahat ng aking galaw. Ang sarili ay ikaw. Kung ay bukas mang tinatanaw, May sa lang ang upang bawat sandali ay upang mulit-muli ang mahalin ay ikaw. Thank you, Nadera and Mr. President, for that number. To introduce our beloved guest of honor, may I call on Secretary Silvestre Bello III of the Department of Labor. Mga minamahal kong kababayan, mga bagong bayani ng bansang Pilipinas, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kaya pala, during the last naging presidente ako, madalas ako sa Maynila, nandiyan yung opisina. Pero sabi ko, bakit wala nang magaganda dito sa Pilipinas? Pag landing ko dito, nandito pala kayong lahat. Ang eroplano ko po, bakante pa, 4. Baka isa sa inyo ang gustong umuwi. Gustong umuwi at uwi ko na lang kayo. And, I'd like to greet first
His Highness Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa, the Deputy Prime Minister of Bahrain. Alam mo, sa totoo lang, outside of the ASEAN countries, kasi tayo nga ang host ngayon sa ASEAN Meet, outside from the countries which are really very near, this is my first outside international trip. From continent to continent. Regional lang kasi ang ASEAN eh. I choose the Middle East. You know why? It is to our national interest that we see the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and everywhere where there are Filipinos. It is to our national interest that we support and defend Bahrain. Kasi kayo nasa inyo. And Bahrain has been good to you. I have talked to all officials, including His Majesty the King, and they only have nice words for you. Sabi nila wala silang reklamo sa inyo, nababait ninyo, matyaga, at wala silang masabi. And I said, yes, because they are here to earn a living. And I said, somehow, the Bahrain money is helping also educate our children because you send money home to finance the schooling of your sons and daughters. Kaya sabi ko, nandito kami, and I gave to the government and to the king my promise and commitment that we will stand by and protect the state of Bahrain. Ngayon, pasalamat ako sa kanila for what that of my heart. Ngayon, marami akong kasama. I might not be able to stay long with you because the Prime Minister is coming in from London. Sabi niya, gusto niya akong makita, makapagkamay before I fly Qatar tonight. But nandito po si Secretary Silvestre Bellio. He's bot. Yan ang ating. He's an Ilocano. Then they have the Acting Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs. Gastusan lang po natin ang panahon para makilala ninyo. Para kung may galit kayo, malaman ninyo siya yan. Ang ating Secretary Delfin Lorenzana, laking Cotabato to pero Ilocano. Si Secretary Ramon Lopez sa Department of Trade. Secretary Alfonso Gusi, yung department ng ating energy. Si Secretary Arthur Tugade, ito po yung sa transportation. Classmate ko to at talagang maotak. He was the valedictorian of our class sa law school. And we have, ito mademanda ito kasi tatlo ang asawa niya. Jose Andanar. Hindi naman katakataka, kita mo na ang porma. Then we have Secretary Hermogenes Esperon, an Ilocano, the National Security Advisor ko po. Then si Secretary Salvador Panelo Bicolano to. Ito yung tumindig kasal, hindi kayo ng gwapo ka. Yan ang killer sa amin dyan sa babae. Then we have the Secretary Abelia, the presidential spokesman. Ay secretary, ito classmate ko sa law school, brad ko sa fraternity,
Secretary Abdullah Mamao. And we have another Maranao, Secretary Abdul Kahir Alonto, Mindanao Development Authority. Nandito rin isang Maranao, Secretary po, Cabinet Member, Secretary Giling Mamunjong sa TESDA. Another Ilocano, yung pinadala ni Arroyo noon pag nagkagulo-gulo to help extract the Filipinos sa evacuation. Siya yung pinapadala. Matagal ko nang kilala to. He's a military man also. Si Mr. Roy Simato, Special Envoy for the Middle East. And you have Senator Alan Peter Cayetano. And I think Lani, the wife, who is the mayor of Taguig. Wow, si Lani. Then we have Congressman Anacito Bertiz ng OFW Party List. Nandito rin si Governor, nung nabasa ko ito, hindi ko alam sino itong Governor Imelda Josefa Marcos, si Aimee. Kasi Filipina beauty talaga, ang tawag ko sa kanya ngayon, Hoy Josefa. At ang nagsuporta sa akin na walang kakupas-kupas, si Miss Esther Margo Mutua Uson. Si Senator, maging senador, papunta ito doon, Francis Tolentino, Mayor ng Tagaytay, at mga kababayan ko. I cannot tarry too much. Pero nanalo ako dito. Sa lahat ng OFW, nag-landslide ako. But what is really very surprising is that hindi ninyo ako kilala. Ngayon na lang, nung tumakbo kami, I was the only candidate who was not a national figure. From small time lang yung aking Davao sa kanto lang. Pero wala akong partido at wala akong, meron pero kakaunti yung pera na binigay para sa akin. And even in the ratings, hanggang 3-4 lang ako. So I was not really expecting big. But somehow the possibility of winning was there. But it was not really as clear as to anybody else. With so little money, ang mga eroplano kung kaya kong rentahan, nagka-crash pa kami paminsan-minsan kasi nga wala man akong pera. But it was only after yung nagtaas na ang rating ko, yung pera dumating. So I was able to carry on a credible campaign. Now, let me ask you, bakit ninyo ako binuto? Wala naman akong track record. Dahil wala akong masyadong promises. Kasi sa debates, sa presidential debates, kung nakita ninyo, binibigyan lang kami ng 1 oras at kalahati, 1 minuto at kalahati. Sabi ko, anong isasabi ko sa ganung? So, everybody was talking. Ako sabi ko, ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government.
to date, may isa akong cabinet member that during the meeting, I caught him lying. Sa karamihan ng mga cabinet members kami, sinabi ko, putang ina ka, you're fired. Kung umalis ka. Tapos yung isang agency, tinitignan ko kasi kano ang early game because yung mga agencies na may 150 billion, akala nila hindi ko binabantayan yan. So lahat ng transaction, alam ko, at during may isang meeting sa mga regional directors, sinabi ko sa kanila, anong nangyari? Putang ina, sabihin ninyo kung anong nangyari. Kaya, right there and then, sinabi ko sa aide ko, you call him, kasi Sabado, he has 2 days to submit his resignation. Ang masakit lang sa akin, he was with me since 1988 when I became mayor ng Davao City. I've been the mayor for 23 years. Then a congressman, then mayor, na vice mayor ako ng anak ko. Yung si Inday, na yung nununtok ng sheriff. Maldita yun. Sabi ko, well, unless you run for mayor, ayaw niya, I will not run for president. Hindi ko maiwan ang Davao. Sayang. So, last minute, pumayag siya. So, last minute rin ako nag-file ng certificate of candidacy. In my speech, I said, corruption must stop. Alam mo kung bakit hanggang ngayon pobre tayo? Corruption. Kasi kung ang pera lang ng gobyerno dadating talaga doon sa irrigation, sa mga... Hindi naman siguro talagang... But we would have been comfortable by this time. Ang problema, ang naghihila sa atin ang korupsyon. But you know, alam mo kung ano, ang sekreto sa korupsyon? Nandyan sa inyo. Nandyan sa mga kapatid ninyo, dyan, tawagan ninyo sa Pilipinas, but alam na nila yan. You know, ang Pilipino kasi is not assertive. Okay lang kung sa ibang bansa because we do not make our rules extend beyond our border. Kung sabihin mo lang na kung sinong makahinto ng corruption, kayo lang. Sabihin mo lang kung sino mang putang inang yan. Do not worry, live ito. Streamline live ito. Pagka may hiningian kayo, at hindi karapat-dapat kay ma-custom BIR immigration, sabihin na lang ninyo, loko-loko ka, bakit ako magbayad? Huwag mo akong lokohin as a Filipino. Kasabi ni Duterte, sasampalin kita. At kung mademanda ka, malaman ko, anong dahilan sa pag-away? Kinokolektahan kami, birth certificate, statistics, kung sa overseas. Kaya nga pala, ang overseas, mayroon na kayong, in a few months, you will have a department of OFW only. Sinabi ko kay Bebot, nandito yun, iwan ko bot. Yung puro ni-reduce na namin ang inyong from 6 weeks to mga 3 weeks na lang, sabi. You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Yan lang. Huwag na kayong dumaan dyan sa mga dicer, mga employment na house-yaw. Diretso na kayo. And even his role,
Highness said that. They will take care at their end na para hindi na kayo mahirapan. I think the spirit and the heart of Bahrain is with you. Sila na mismo, they have offered to help to make it easy for our countrymen to work. Ang gusto kong iwasan ninyo, yung mga employment na fly by night or ask for exorbitant fees na halos maging buktot kayo sa kababayan. Ano bang buktot sa Tagalog? Kuba. Pinsahan mo na ito, mga Tagalog, hindi marunong magsalita. So, ganon. So, pag-uwi ninyo, hindi na kailang Pasko, wala ng inspeksyon ng bagahe. At saka yang sa immigration, they are not allowed to detain you or ask more than the usual question. Pinagbawal ko na yan. Check-in ninyo, kung may bala man o wala, baski magdala kayo ng kanyon doon, ituro mo sa kanila. Sila ang nagsingit yan sa bagahe ko. Sino pa bang pala makalagay? Bukuhin nila ako, katagal kong mayor. Sabi ko nga, ay, may mga putang ina kayo. Hindi ako yung mayor ng Forbes Park, Dasmariñas, ha? Mahirap lang ako na mayor from Mindanao. Talagang uupakan ko kayo lahat. You know why? I got 15 million plus votes. 6 million of that nanggaling sa inyo. Kaya tinatanong ko, kung anong kasalanan ko, bakit binigyan ninyo ako ng majority na ganong karami? Ang aking gobernador, si Aime, si Obet Garcia, Subiri, at isa pang gobernador na babae, ayaw kong sabihin ang pangalan kasi wala na kami, pero kayong sino ang taga Botuan dito, pati taga Agusan? Alam ninyo. Kayo na lang ang magsabi. Kasi, baski banggitin ko lang pangalan niya, talagang well, she's a governor, she's a liberal, pero last minute nagbaliktad. Dahil siguro sa malayo so, yun lang. Wala akong congressman, wala akong municipal mayor, wala akong barangay, and yet 6 million. Pero talagang ako dito sa labas ng OFW. Kasi alam ko gusto ninyo mahinto na talaga yung korupsyon. Para angat ang bayan natin. And maybe the next generation can really come home. I promise to improve the economy. So mawala yung korupsyon, be assertive. When you go home, baski anong regulatory body, BIR, Customs, o yung City Hall, magkuha kayo ng permit. Sabihin mo lang. No, alam mo, sabihin mo, wag mo kaming, do not. Yan ang sabi ni Mayor Duterte. At sa Pilipinas, even dito, you can dial 8888. At kung merong official na hindi mo nagustuhan, lagay mo lang pangalan niya. I-text mo, lalabas sa PTV4 every 1 hour. Lagay mo pangalan niya, tapos sabihin mo kung anong kasalanan niya. And I will call him to Malacanang. Kaya mahirapan sila sa akin.
Kasi pag na-plaster yung pangalan mo sa TV, lilista yan sa akin, tapos ibibigay. Ito ang si China. Ang aide ko na comes from the Navy. Navy yan siya. She's, ganun lang yan kahit. She graduated from Annapolis, United States. Yeah. Late na ba yun? Annapolis yan. So malalim man siya masyado, mahulog na tuloy. Second is drugs. Kaya nag-away kami ng Amerika. Kasi pinapakialaman ako sa trabaho ko. At gusto pa ako ng mga gago ipakulong. Ako na yung gusto mawala yung scourge sa bayan ko. Ako pa pinapakulong ng mga buang na to. And because of that, ako siguro narinig ninyo, minura ko talaga sila. Sabi ko, first time nakapag-address ako ng sabi, you can go to hell. Wala kayong respeto. Bakit hindi nakikialam sa historical na yan, baski saan? Dahil kung ano lang ang gusto nila, yung values nila, gusto nilang i-impose sa buong mundo. And even dyan sa same-sex marriage, pinupursa nila, bigyan ka ng aid, it's a convoluted thing. At itong iyo, isa ring mga gagong put. Gusto nila ang solusyon ko, maglagay ako ng clinics sa lahat ng bayan sa aking bansa. At ibigay ko sa mga adik, huwag ko na daw patayin, wala ko na. Magpunta lang sila doon sa clinic, doon sila maghitit, libre na. Yung mga ridiculous same-sex marriage. Nang yan. Wala naman problema. I have not, dalawang bayaw ko gay. May pinsan ako na gay. Ako, nagduda nga ako sarili ko kung gay ba ako. Not to come up with something na allowing it. The law says, the civil code says, a marriage, yung family relations natin, sa libro, in the statute, a marriage is between a woman and a man. Bakit mo pipilitin? Ngayon, kung magdalawang gay, mag-live together lang sila. Bakit ito pakialaman pa yung batas? Yan ang mga ano nila na katarantaduhan nga. You know, the previous one was really a libertarian kuno. But deep down, he had a very severe inferiority complex. Hindi niya malaman kung saan niya ilagay yung ideas. Well, I'd like to address to all nations that I'm here to greet you, and I'm so very happy to see. Just the same, I've been proposing so many stupid things, and we'd like to interfere in all the affairs of government. You know, ganun. Aking English, Bisaya, ito. Drugs. My campaign against drug will not stop until the last drug lord is killed and the last pusher out of the streets.
Alam mo kung bakit? Do you know the rage in my heart? Kayo. In-example ko kayo. First is, ilan sa ating mga kababayan lumabas ng bansa just to look for a gainful employment. Nagtitiis sila the loneliness and being out. You are better off here in Bahrain because it is really a democracy. Walang nakikialam sa inyo. But in other countries, if you go as far as Yemen, Egypt, and Syria, there's so much trouble. Ngayon, ganun na lang ang pagod ninyo pati pawis para lang makapadala doon. And some are alam na ninyo, gaano kahirap ang buhay nila. Pagpadala ng pera, tapos pagdating doon, gagamitin lang sa droga ng mga anak o yung mga anak nila madisgrasya. Hindi naman tayo mayaman lahat. Papadala ka, they continue to commute in public conveyances. Magsakay sila, hold upin sila. Pagbaba nila, maraming istambay sa kanto, hihingi ng pera, pilitin Kaya nung mayor ako, ang Davao maganda, sinabi ko kasi, do not destroy my city. Do not destroy the lives of our young people. They will be our tomorrow. Kasi kami mahirap lang. Hindi tayo bilyonaryo o milyonaryo na pag matanda na kayo, ang anak natin ang magbili ng medisina natin. Yun ang susubo sa lugaw mo. Yun ang magbili ng Pag sirain mo, saan kami pupunta? Yan ang hindi naintindihan ng Amerika, pati itong mga stupido na iyo. Who will take care of us when you are young, when you are old? When you cannot work together and you are sick and you are 85 years old. At saka yung mga anong makukuha na ninyo, makabili kayo ng bahay, you are forced to mortgage just to buy the medicine for your mother and father. Kaya iyan ang rage ko. Sa kahirap ng buhay na trabaho palagi. Tapos ganunin ninyo ang Pilipino. Hindi nila naintindihan, we have 4 million drug addicts. At I really do not know how many of them are out of their minds already. Because long-term use of shabu shrinks the brain of a person. Maswerte ito mga Amerikanong buang. Kasi ang kanila heroin. It's a poppy. It grows organic. Cocaine. Itong ating, it's a deadly mixture of chemicals. Alam ba ninyo yung tubig na hinahalo, yung tubig ng baterya? Kaya talaga liliit yung utak. Pagka dito, out of the 4 million now, how many are still good for rehabilitation? Because your brain is shrunk, there's no more redemption. Kaya ako talaga, sabi ko, do not destroy them because I will kill you. When I became president, I said the same. Do not destroy my country and do not destroy the youth of the land. They are our tomorrow. Pag sinira mo sila, papatayin talaga kita. Talagang yayariin kita. Ngayon, mga investigador pumunta. Sabi nila, marami na akong pinatay. Sino ang patay niya? Nakita mo ba ako gabi? Wala. Pero marami nang patay. Sinabi, kill you.
Putang ina ka, hindi ka nakikinig. I will kill you. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay ni isa. Ngayon, sino man pala nagpatay ng mga puso dyan? Ewan ko. Bakit mo ako? Wala pa ako. Ako ba? Dala nang ba? Hindi pa ako nakalabas ng opisina ko, pati yung bahay ko dyan sa Pasig. And I do not call it a palace. And I do not even sa yung officer, dito lang. Tanungin mo ako, we are workers of government. Kaya pinahir ko yung isa, yung cabinet member. You know what he did? Binawal ko yung mga low numbered plates. Kumahala kayo mga congressman because we are separate. And ito yung natin, executive, ako yung head. Judiciary, Supreme Court, Congress, wala kaming pakialam. Pero dito sa akin, hindi na sila makagamit ng 6. Cabinet members kasi 6. Sabi ko, wala tayo dito, ha? Alam mo kung maglakad ng himago, nagsisirin. May nag-report sa akin nagagamit ng sirin. Saka mas marami pa ang security niya sa akin. Putang inan to. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko kayo binubola, ha? Ang kwarto ko, pinili ko, doon ako across the river. Doon sa mga barracks ng polis. Ang kwarto ko lang, ha? Yung hatiin mo itong stage. Yun lang ang kwarto ko. May maliit ako na banyo. Hindi na nga pwede magdala kasi hindi na kayo magkasya. Pero, when you are, any of you here, if you are in Manila, you just call my aide, Bongo. Punta kayo, tingnan. Kalahati lang. Yan lang ang kwarto ko. Wala ako. Tsaka sa Malacanang ngayon, wala na yung steak. Doon, basta niyaya kita, isang ulam, isang sabaw, isang kanin. Hanggang dyan lang tayo. Ni minsan, magna 9 months na ako plus. Ni minsan, magtanong kayo, ni hindi ako pumirma ng allowance. Kaya, ang aking sweldo is 130,000. 2 ang pamilya ko. Kaya ako, shoestring. At ako umuwi, nagko-commercial flight ako. Kaya lang, last to board, yung pag-board out, tapos dito ako magdaan sa likod. Kaya minsan hindi nila alam. Kasi kung malaman, kaya ng isang panahon, nagtakbuhan sa likod lahat, ang eroplano lipad, gumanon. Akala mo mag-take off na naman. Nasa taas na tayo. Ang piloto, sige naman, please, ladies and gentlemen, mahulog talaga tayo kayo dito. Sabi ko, okay lang kasi yung maganda doon tumabi sa akin. Pag mahulog tayo nito, di heaven. At least nakahawak ako ng kamay na huwag mong bumitaw sa akin. Siyempre, pati ba naman yan, pakialaman pa nila. So drugs, wala talaga tayo. I said, if you want a peaceful Philippines, no more killings about the drug, just drop the shabu. And tomorrow, heaven na tayo. Bitawan lang ninyo. Yeah, bitawan ninyo. Kasi pag hindi,
talagang, sasabihin ko, pag madidisgrasya talaga kayo. We are covered by lahat. Itong isang, nandito itong ibis-ibi na ito. Isa ring magnanakaw. Alam mo kasi, di ba, sinabi ko sa inyo, walang pera dumadating. Pero nag-hit ako ng 34. Nagdatingan yan tulong. Ang problema, nagbili ka agad ako ng airtime para ma-advertise naman ako. Kasi wala akong pera, wala akong pangbayad. Nagbayad ako. Alam mo itong putang inang si ABS-CBN na to? Ang hinakit ko lang, tinanggap yung pera ko, wala naman, hindi naman pinalabas. Ang pinalabas nila, yung may order sa korte na huwag ilabas kasi ginamit ang mga bata sa election propaganda. Child abuse yan eh. Despite of the TRO, na kayo, huwag ninyong, hindi na lang nila ilabas yung propaganda ko. Hanggang ngayon, hindi pa sa uli ng pera kung putang inang mukhang pera kayo. So, grabe yung basura. 211 million, itong trilyanes na ito. Utok bulinaw. Sabi ko, noon sa kanilang panahon, kung may 211 million ako, hanapin ninyo ang records, idemanda ninyo ako. Kayo may hawak sa power. Kayo may hawak ng central bank, anti-money laundering. Idemanda ninyo ako. So, sige pa rin ng ABS-CBN. Nung na-presidente ako ngayon, sinabi ko, panahon ko na. Sige, buksan ninyo lahat, hanapin ninyo. Meski kalahati lang kung meron ako, I will resign as President of the Republic of the Philippines. Sinabi ko, kung may involved ng korupsyon ang anak kong mayor or my son was the vice mayor, sabi ko, pag na-involved sa korupsyon ang pamilya ko, kung nakialam sa pera ng bayan, I will step down. Walang problema yan sa akin. Kung kaya sabihin ko, do not be offended. But if you ask me now, if I'm happy to be president, I'll give you an answer. I do not need it at this time of my life. I am 72 years old. So, ano pala ang sakit mo? Tanungin mo yung tatay mo kung anong sakit niya. Yun yung akin. Pag sinabi ng tatay mo, anak, may cancer ako sa kidney, meron ako. Anak, yung heart, meron rin ako niyan. Sabi ng tatay mo na talagang high blood ako, meron ako niyan. Anak, may diabetes ako. Everybody gets it because of the rice, carbo. Meron ako. Lahat. Ano pang sakit? Yung sakit sa meron rin ako. Pero hindi na kagaya noong binato. Ano na lang, hindi naman once in a while, pero basta mayroon lang yung blue. Alam niyo yung blue? Miracle drug yan. Hindi yan para cancer, hindi yan para tumor. Blue yan siya. Hindi ko dala. Pero ang pangalan niyan, Viagra. Bakit ako magyabang?
72 years old. Bay, nakita mo ba tatay mo kunwari lang yan. Sabi na maglakad-lakad. Huwag kang magkumpiyansa ngayon. Pero hindi nakagaya. Sa dalawang asawa lang, hindi ko na kaya. Magdagdag ka pa niya. Pero kung nakakahiya kasi mamili. Huwag kayong mainso. Sabihin ko lang na ang maganda ba? Kasi wala na talaga sa Pilipinas. May asawa ka man, ma'am? Ma'am, pakialam ko nandoon ka sa Pilipinas. Ako minsan, pag wala nang pili yan. Ano pa napag-usapan natin dito? Maganda na ang buhay ninyo. You are well provided by the government of Bahrain. They are very good to you. So what is there to talk about except taga saan ka, ma'am? Bukidnon? Hulak ka. May asawa ka na? Totoo ka? Hindi, totoo ka. Kung gusto mong umuwi ngayon, malaki yung aeroplano. May bakante ka. Totoo ka, taga Bukidnon ka? Sa Malay-Balay? Manolo Portich. Nanalo ako sa Bukidnon, ma'am. Laki ng panalo ko? Sunod, huwag kayo maglagay ng magaganda dyan. Nawawala ako sa plano kong salita. Huwag kayong mabastusan. Tao lang po ako. Total, ang pag-usapan natin dito, well, I could hardly find a topic vis-a-vis with government of the pati kayo. Seems apparently it's almost perfect. You are treated there equally and everything that human kaya nandito si Foreign Affairs Manalo. Sunod na ganito yung maglabas, idaan mo yung passport sa akin. Kay huwag ka na lang pumunta doon, ma'am, dito. Totoo. Babay na lang kayo, mag-usap pa kami ni, Then we have the economy. It's going good. Noon, the suspicion was, inilayo tayo ng China. So yung ating banana, pineapple, and everything mango, hininto nila kasi of quality issues. Sabi ko, ano bang problema natin? Di pumunta ako ng China. So I talked to President Xi Jinping. Sabi ko, what's our fault? We used to trade. Suddenly, the products are not attuned to your requirements, quarantine. So tell us what is wrong. Sabi niya, ang wrong mo is pabuntot-buntok ka doon sa foreign policy ng Amerika. Sabi ko, nag-ano ako. So ngayon, we are back to our banana exports, 100%. Ang pineapple natin, maganda ang Pilipinas. Ang pineapple natin, 40% ang kulang. Why?
because they stopped planting. Ayaw na natanggapin ng China. So ngayon, sabi ng China, sell us everything because China is frigid. The northern part is always frigid. Sa tropics naman. Sabi nila, anong mabili mo, bilihin namin. Pabili mo, bilihin namin. Pag hindi maganda ang quality, kami na ang maghugas. But there's a new development. Kasi gusto ko magpunta ng Pag-asa para i-raise ko yung Filipino flag. Kasi yung Benham Rice, mukhang on the right side dito sa Abra banda. Parang nag-aagawan kasi meron siguro dyan. So sinabi ko na doon sa Chief of Staff pati kay Diman, you occupy the islands. So 9 islands, pinalagyan ko ng tao, pati flag. We claim it. Tapos yung 10, sabi ng China na okay lang sa atin. Magkaibigan na tayo. To us, inyo yan, amin yan, pareho kasi kaibigan tayo. You can occupy that. Huwag ka lang pumunta. We have 5 minutes. Huwag ka lang pumunta. Stricta siya. You know, I have to see the Prime Minister. He flew from London just to see me at the airport. Baka nandyan na. So, ako na rin ang nangagaw ng island. May 9 islands tayo. Nilagyan ko na ng flag. The Benham Rice dito, sabi ko, we'll call it the Philippine Ridge. So, sige man agawan. Di agaw rin tayo. Pwede ba naman yung ako pa na kung magnanakaw ko noong bata pa. So, hindi na ako makatagal. Ano ba sabihin ko na? Hindi, kasi ang tatay ng Royal Highness, kapatid ni King, expected to land 7. So, pupunta ako. Ganito na lang pagka anything that you can, ibigay mo yung number niya. No? Leave them a card. Bigyan mo akong card mo. Yung, ano. I want every Filipino to have access with me. Kaya lang. Iwan ko lang kang Ambassador Ber. This is yung direct namin. Pero hindi ako wala akong cellphone. Diyan ako na-disgrasya sa asawa ko. Hindi ba na ako marunong mag-delete? Yung putang ina yung touch. Ako yung Nokia. Yung talaga. Madali lang nandyan. Pero yung touch, dahil na pag naiwan mo telepono, patay. So nakita, ayun. I want you to have a direct line with me. Well, if not, you can call any relative to call my attention. I'm telling you now, when you go home, hindi naman kailangan Pasko, but there is no more inspection. There is no more customs. Alam mo kasi pag deplane yan, your baggage are deplaned, it goes down to a bodega. And it's thrown back to parang escalator na conveyor. So doon, meron ng kamera. So doon makikita na kung may kontrabando ka. At saka kung sabihin mo lang na mayroon kang 4 o 5, sabihin palusutin mo yan, kaya mga regalo nila yan, pauwi na nga pabili nito. Kami ng mga mayor noon, baski isang train yung bagahe mo, you are waved through. Sabi ko, lalo na ang OFW. Ito yung, hindi lang kayo bayani,
you know, our gross national product, a good part of it, actually, yung remittances ninyo. Kaya sabi ko, ito yung nagbubuhay ng ekonomiya. A good part of the money sa economy comes from you. That's why ayaw ko na. Kaya pag binuksan yan, sabihin mo, wag mo. Sampalin kita dito. Bakit buksan mo yan? Siguraduhin mo lang may makita kang siya. Pag wala, sampalin kita. O kanunin mo? You create a sin. Magskandalo ka doon kasi aabot sa akin yan. May nangyari sa airport. Pag nabasa ko, tuloy kay utang ina, sinabi ko na sa iyong police, ganun rin. O kayo magbayad-bayad dyan sa traffic. Isyuhan niya ako ng ticket. Sige, 5, 6 na ticket pa gusto mo. Sige, ibigay mo sa akin, kunin ko yung lisensya mo. Tawagin ko yung police. Sauli mo sa kanya sa harap ko. Ayaw ko ng abuso. Ayaw ko ng korupsyon. I do not want oppression. And we will be treated equally. Kaya yung mga ang inquirer walang bayad-bayad, kaya pala kung magdepensa na lang kay Aquino. Inquirer has 1 billion utang. Pero kung mag-editorialize the morality, the righteousness, sila mismo, sila ang may-ari ng Dunkin' Donuts. Anak ka ng puta, 1 billion hanggang ngayon ang kinolekta ni Kim Inares was only 8 million. Tapos tayo dito, nabuktot ka na dyan trabaho. Masama talaga ang Pilipinas. Sabi ko, you better correct all those things before I... Lalabas ako ng gobyerno, talagang tingnan ko na malinis na ito. Hindi ako hinto dyan, droga. May mga ari ng... Huwag kong sabihin kay ano bang aeroplano niya, sinakyan ko, baka tanggalin ng... He owes about 30 billion. Kaya hindi ko tinanggap niya yung contribution. Sabi ko, no. Ngayon, pag uwi ko, bayad kayong lahat. Bayad kayong lahat. Kasi kami nagbabayad kami dito. Double taxation. Kami sa gobyerno at source. Tanggalan na kaagad yung... Ito yung mga oligarchs. Ito yung may balita pa ako na may itong inquirer pinagbilihan ng gobyerno sa panahon ni Cory, kasi panahon ni Marcos yun for only 1 peso lang ata. Pag natotoo yan, babalis ka rin ko itong gobyerno. I will order the military and the police. We will have to do something about it. Kasi yung mga bahay nga ng sundalo, pinag-agawan na ng mga pobre. Kaya sabi ko, wag na lang, sabi ko sundalo, ibigay na lang ninyo. Inagaw Sabi ko, alang sabihin ko, barilin ninyo yan. Puro Pilipino, puro men. Sabi ko, gawaan ko na lang kayo ng bahay. Diba? Ngayon, itong inquirer, itong ABS, always, ito lahat gusto nila, tama. Yung pala sila ang putang ina, mukhang pera rin. So, tabla-tabla tayo. Bayad kayo, bayad ang mayaman. Wala akong pakialam, wala akong tinanggap sa pera ng mga puta. Puro mukhang pera. May nanalo ako wala. Anong promise ko? Yun lang. Tapos, galit pa sila. Ang pangako ko, Marcos. Tinanong kami sa debates, di ba? Would you allow the burial of Marcos? I said, yes. Binay said, yes. Itong tatlo ayaw. Alam mo bakit? It's the law. Sinabi ko, batas yan Abogado ako. Former president and a soldier. On both counts, whether Marcos was really good or bad, it's not my business. Whether or not he was a president, good or bad, that is not my business to inquire. Ang sinabi lang, president. Kaya itong maraming kutsu-kutsu ba, demonstrate pa. So, ikaw sa military, meron ba ako dyan? Nakareserve ba? Sir, meron ka na dyan, iyo.
O sabi ko, putang ina, ibigay mo sa kanila yan. Kung sino ang gustong mag-substitute. Ako, sunugin mo lang ako at ilagay mo ako doon sa tabi ng nanay pati tatay ko. So, ang next tirada ko, naka-zero in ako sa mga oligarch. Prominent of which is the Inquirer and ABS-CBN. At ang ABS-CBN may mining. May mining sila. Subsidiary sa gana. Kita mong, kunwari, bibira dito, parang sila siralin pala. Butit na lang, hindi ako naunahan sa kanya, oh. Mag-uwi na ako, pero, guard, palabasin mo yan sa sukurdon, kaya kasi, dali mo yung camera mo, ma'am. I'm going home. Bye-bye. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Inggitorit, igit ka agad. I have to go, ladies and gentlemen, the Filipino people. I love you all. And I assure you that the beginning and end of my being the president is public interest. Public interest. Salamat. Maraming salamat po ang ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Ang lahat po ay pinapakiusapan na maupo at manatili po sa inyong mga upuan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, mga kababayan. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang ating Pangulo. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagsidalo ngayong araw na ito. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po mga kababayan. Good night po. Duterte, para sa tunay na pagbabago.
mo ang paligid. Alamak, mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat na mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Khalifa Sports Complex dito sa Bahrain. Alam mo, Apple, grabe no? Grabe yung mga OFWs dito sa Bahrain. Feel mo yung warmth ng OFW. Hindi lang naman yung mga Pinoy na welcome si President, pati yung mga Bahrainis officials. Talagang support, all-out support sila sa presidente natin, di ba? Tama. Alam mo yung mensahe ni Digong na muli, hindi niya titigilan ang mga corrupt, no? Mga local officials ng government kasi gusto niya ng malinis na gobyerno. Ngayong Pangulo nga siya ng bansang Pilipinas. At syempre, stop yung drugs. Yan. Hindi niya titigilan yan. Alam mo, ayan, nagsisidagsaan na yung mga OFWs natin dito. Apple, kamustahin naman natin yung mga kababayan natin. Unahin natin. Si Grace Amor Chavez Ehem. Okay Nandito po. siya ngayon sa Khalifa Sports Complex. Grace, halika. Halika dito, ate. Magandang hapon po. Kamusta ka? Anong feeling na naramdaman mo yung... Ang gandang experience na andito kami, nagkaroon kami ng opportunity na pumunta dito. Lucky kasi nagkataon na day off namin, naka-experience namin na makapunta dito sa para makita yung presidente. Hindi biro ang pumila dito, hindi biro ang pumila, ang haba ng pila, ang init, ang uhaw, gutom, at saka grabe. First time ko na experience to na na pumunta dito, ma-experience na makita yung presidente. Kaya ang saya, grabe. Sulit Duterte! Yes. Duterte! Ma'am Yan. Grace, ano Ang pong mensahe nyo naman sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na nanonood sa atin live stream sa Facebook? My God, live. Para sa mga Pinay na kagaya ko, Pinoy na kagaya ko, ano ba? Ha? Tulong-tulong tayo. Hindi biro ang magiging OFW, pero nagiging tayo, hero tayo dito kasi pinaglaban natin ang ating bayan. Oo, andito tayo para magtrabaho para sa ating pamilya. Ayun. Ano nangyari? Okay? Salamat, Ma'am Grace. Salamat. Maraming salamat. May isa pa tayong interviewin. Meron Tawagin naman natin. Speaking of importance of being an OFW, Miss Dea, itong taon na to, she's been working in GCC, including Riyadh, Saudi Arabia, and Bahrain for 13 years. Wow, So it's a 14 big deal for years. her to express her reaction about... Sige, alamin natin. Sige, tawagin na po natin si Miss Christy Mancanes. Ma'am Christy. Hello po, Magandang good hapon evening. po. Any message po, ngayon nasaksihan nyo ng live ang Pangulo, ang mensahe niya para sa mga kababayan nating Pilipino. Assalamualaikum. Okay, from 10 morning, andito na po kami. Fall in line, nang dahil lang po, suporta lang po kang Tatay D. So, ano lang siguro, message to all the Filipino people. And in behalf of all the OFW, not only here in Bahrain, but all over the world. Guys, ito na po yung pinaka-chance natin para i-grab na natin yung opportunity. Okay? Apart from nagiging consistent si Tatay Digong sa kanyang salita, noon pa naman nakikita natin ang Davao.
All right? And simula from day one, what he is been talking and promising, before he talks, he do first. Not the previous leaders, they talk a lot but they don't do actions. So please, in behalf of everybody, OFW, tama na po. Tapos na tayo sa lumang sistema. Let's support our President, Rodrigo Duterte. For that, mapadali po yung trabaho niya. Imposible naman hindi niya makakaya kung hanggang sabi lang siya, kung wala sa tulong natin, walang mangyayari. Again, lahat ng pagod po ng lahat ng OFW dito sa Bahrain, worth it. May mga hinimatay, may mga nauhaw, may napapagod, naiinitan, lahat-lahat na. 38 degrees to 39 as of today. But baliwala ho lahat ng mga ka-DDS yun. Gumastos sa sarili nilang pera, panahon, trabaho, yung iba nakipagpalit, nakipag-usap, nagmamakaawa to exchange their off in order to witness and see our beloved President. So sa akin lang po, and to all of us, Suloy Duterte po, suportahan lang po natin ang lahat ng advokasya. At saka po hindi lang po si Tatay, suportahan po natin yung mga kabinete niya po. Pakinggan natin, iintindihin natin. I think at this point, the most important now is federalism matter. Please research, studies why he imposed this federalism. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Wow, that was an awesome message, Ma'am Christy. Maraming salamat. Ngayon, may sasabihin ka pa ba bago tayo May tanong lang po ako sana one time kay Ate Christy. Ate, you've been working here in GCC outside the country, Philippines, for how many years? How is it? Is it really fulfilling to hear from the President himself that finally, mabibigyan na po ng hustisya yung pagod lahat ng mga OFW natin? Nice question. Thank you for reminding me. For the record, I've been an OFW since 2004, 6 years in Saudi Arabia, running 7 years in Bahrain. Why I stay this long? I am a professional. I think with the same with the others. We have so much talent and professionals. Bakit kami umalis? For the record, I am Philippine team member. Bakit ako mo umalis? Bakit hindi kami nagstay sa Philippines? Bakit hindi kami tuloy lumalaban to bring our flag to the other country? Dahil po, simple. The word is, we are unfortunate. Wala pong oportunidad para sa ating mga Pilipino. Dito sa Bahrain, so much talent, artists, professionals, best doctors, best teachers, andirito, nasa ibang bansa. Bakit wala sa Pilipinas? Yun lang po ang tanong doon, dahil po sa korupsyon. Dahil po sa korupsyon, sa mga oportunidad na dapat para sa mga tao, kalimutan nyo na ako, para sa iba na karapat-dapat sana, hindi wasta-wasta. Kaso, yun ang nakaugalian kung wala kang kapit, sorry. So that made me stay, and Gulf country is already my home. Andito po ako ng ilang taon na. So far, I am one of the very few who are lucky. Pero mayroon din po tayong mga kababayan, mga kapwa-OFW na nau-oppress po. But again, in general, here in Bahrain, we are very lucky to have Bahrain with us. Democratic. People here are very kind-hearted. They all have good heart. Wala kayong marinig. Lahat dito marunong magtagalog, nakapag-asawa ng kapwa nating Pilipino, Pilipina. Smooth ang buhay dito po. Maraming salamat sa Bahrain, Kingdom of Bahrain, to the King, and to his ministers, and of course, to his beautiful people. Wow. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat. Thank you so din much, po. Ma'am Christy. Thank you po. Okay, hanggang sa muli. Alam nyo yung mga nabanggit ni Ma'am Christy Apple. Yes po. Personal naming binisita yung ilang OFWs dito. Kaya tunghayan po ninyo sa Facebook ng Presidential Communications. I-add and i-follow nyo lang po. No? Maraming salamat po sa pagtutok dito sa special coverage.
Ako po si Dea Ricacho ng Presidential Communications Operations Office. At ako po si Apple Diones, and I would like to thank the Presidential Communications Office for giving me this opportunity to be one of your hosts in FB Live. And thank you so much. No gratitude is more expressed than thank you. Thank you. Yes. And we would also like to acknowledge the Philippine Embassy in Bahrain, led by Ambassador Alfonso Ver. Good night, everybody.